Ngayon ay ang seremonya ng pagbubukas ng bagong taon ng paaralan. Habang ang blonde na binatang lalaki na nagngangalang Jing ay may kumpiyansa na nagpapakilala sa kanyang sarili sa harap ng buong klase, at nakakuha ng atensyon ng ilang mga babae dahil sa kanyang kagwapuhan. Si Sakamoto ay nahihiya at nagpakilala, na nag-board sa lahat. Dahil kulang ang mga manlalaro ng soccer team, kailangang anyayahan ni Jing ang pinakatapat at madaling pakiusapan na tao, si Sakamoto, na sumali upang mabuo ang numero, at syempre, tinanggap ito ni Sakamoto. Sa daan patungo sa soccer field, ang kanyang kaibigan noong bata pa, si Suzy, ay labis na natutuwa na may kaibigan si Sakamoto. Mabilis silang pumunta sa meeting place para makipagkita kay Jing. Dinala ni Jing si Sakamoto upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan sa koponan, isang grupo ng mga walang kabuluhang gangster na handang alagaan siya kung matalo siya sa laro. Nagsisimula ang laro, at matagumpay na nasalo ni Sakamoto ang bola gamit ang kanyang gitnang asset. Sinundan ito ng mga amateur foul mula kay Sakamoto, maaari lamang siyang tumakbo, mahulog, at saluhin ang bola gamit ang kanyang mukha. Natapos ang first half, at bumalik ang lahat para magpahinga. Pagkatapos, nagulat si Suzy at ang iba pa nang makitang dumudugo ang paa ni Sakamoto. Nang tanggalin niya ang kanyang sapatos, nawalan ng malay si Suzy, at agad na gusto ng lahat na tumigil siya. Siyempre, tumanggi siya at determinado pa ring ipagpatuloy ang paglalaro. Nagsimula na ang second half. Sinubukan ni Sakamoto na isalba ang bola ngunit natapilok at tumama ang mukha sa dingding. Nag-counter-attack ang kalaban, at hindi sinasadyang ginamit ni Sakamoto ang kanyang mukha upang iligtas ang isang goal. Sinamantala ni Jing ang pagkakataon na magaling na nag-dribble ng bola lampas sa isang tao, ngunit nang matapos siya, nataman niya ang poste. Si Sakamoto ay sumugod na parang Diyos at dumiretso ang bola sa net kahit na aksidente niyang nataman ang kanyang mukha sa poste. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nagmamadaling magdiwang, at si Suzy ay napaluha dahil sa kanilang tagumpay. Niyakap din siya ni Jing para magdiwang. Sa pagtatapos ng laban, nagpaalam si Sakamoto at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang senior. Napaupo siya sa lupa dahil sa pagod at ngumiti, nagpasalamat kay Jing sa pag-imbite sa kanya na maglaro ng soccer. Nagbisikleta si Jing pauwi, iniisip ang kanyang masayang mukha at nakangiti. Kinabukasan, nagpa siya si Sakamoto na mag-sign up para sa soccer club ng paaralan. Kasama si Jing, marami pang kandidato sa soccer field ng paaralan. Sinalubong sila ni Mizaki, ang kapitan, na direktang mangangasiwa sa mga bagong miyembro. Ang unang misyon ay 100 laps. Siyempre, ang pangunahing karakter ay palaging ang pinakamabagal at nahimatay sa ika-20 lap. Nais ni Kapitan Mizaki na umuwi siya dahil hindi siya sapat na physically fit para maglaro. Nang gabing iyon, nag-iisip at nagsisisi si Jing na pinayagan si Sakamoto na mag-sign up para sa club. Hihingi na sana siya ng tawad nang tumakbo si Suzy para sabihin sa kanya na hindi pa umuuwi si Sakamoto. Pumunta silang dalawa sa soccer field para hanapin siya, at nakita siyang nagsasanay kasama si Captain Mizaki. Sinabi sa kanila ni Mizaki na hinarang ni Sakamoto ang kanyang daan, at hiniling sa kanya na patakbuhin siya ng 100 laps sa paligid ng field. Sinuri ni Jing ang paa ni Sakamoto at napansin niyang namamaga ito. Sa kabila nito, nagpa siya siyang magpatuloy sa pagtakbo upang makumplito ang 100 laps na ginawang tumingin sa kanya si Jing nang may paghanga. Ngumiti si Jing at hinikayat si Sakamoto, na napaiyak dahil sa paglampas sa kanyang mga limitasyon. Ang susunod na sesyon ng pagsasanay ay para sa mga first years, kung saan kailangan nilang magpatuloy sa pagtakbo para sa pagsasanay. Pagod na tumakbo si Sakamoto habang mabagal at huli, na naging dahilan upang tumakbo ang grupo ng isa pang lap. Ang mga second year ay ang mga supervisor, kaya malaya nilang pinahihirapan ang mga baguhan. Samantala, si Jing naman ay nakatayo doon na nag-cheer sa iba, kahit first year din siya. Nang tanungin kung bakit, kumpiyansa na sinabi ni Jing na siya ay isang espesyal na manlalaro at hindi na kailangang tumakbo, na iniwan ang mga seniors na tulale. Pagsapit ng gabi, ang mga first year ay pagod na sila ay bumagsak sa gitna ng field. Binibigyan ni Jing ng tubig si Sakamoto, na nagpapahinga. Tumayo si Caruso para akusahan si Sakamoto dahil naaapektuhan niya ang kanyang mga kasamahan. Maka-score man, pumasa, or tumakbo man lang, nakakagulo si Sakamoto, dahilan para maparusahan ang buong grupo, kaya siya ang nagpabagal sa lahat. Sumang-ayon ang lahat kay Caruso.
Tumakas si Sakamoto, dahilan upang sisihin ng grupo si Caruso sa kanyang ugali na magsabi ng tama at pagkatapos ay magsalita ng malakas. Kinabukasan, nang paalis na ang lahat, nakita nila si Sakamoto na tumatakbong mag-isa. Ipinaliwanag ni Fukuoka sa kanila na si Sakamoto ay nakipagpulong kay Kapitan Mizaki ng pribado, upang humingi ng pahintulot na tumakbo ng dagdag na lap nang hindi nakakagambala sa iba. Nang tanungin kung masaya ba siya, sinabi niyang sobrang excited siya kapag nagpa-practice kasama ang lahat. Nang marinig ito, nakonsensya si Caruso at ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos noon, nasaksihan nila si Sakamoto na nagsasanay sa pagtakbo araw at gabi, araw-araw, hanggang isang araw ay nagsimula silang hindi komportable dahil hindi nila naiintindihan kung bakit ginawa iyon ni Sakamoto. Ipinaliwanag ni Jing na kaya niya ginawa iyon ay dahil gusto lang niyang magsaya, habang nagsasanay sa lahat at hindi maging pabigat. Sa oras na ito, patuloy na tumatakbo si Sakamoto, ngunit dahil sa kanyang mahinang kalusugan, bumagsak siya sa kalsada. Sinusubukan niyang tumayo nang magsimulang tumakbo ang mga kasamahan niya sa likuran niya. Sa pagsaksi sa eksenang iyon, sinabi ni Mizaki kay Coach Nakushiwa na sa loob ng 2 taon, si Sakamoto ang magiging kapitan ng koponan. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng training session ng mga high school. Sa oras na ito, ang Sesiki School ang higit na namumukod tangi sa kanilang itim na uniforme. Ang bawat isa ay may mukha tulad ng pagpunta sa digmaan, na nagpapakita ng diwa ng isang nangungunang paaralan, lalo na si Captain Mizaki, na naglaro ng propesyonal ngunit nagretiro dahil sa pinsala. Si Jing ay parehong outstanding sa kanyang mahabang blonde na buhok na sumasalamin sa mga dilaw na damit dahil ang kanyang uniforme ay hindi nalaban. Sa sandaling ito, nagpakita si Sakamoto na may nalaglag na bola sa paanan ng isang tao. Kung titingnan ng kanyang mahinang anyo at palakaibigan sa uniforme ng Sesiki, akala ng lahat ay siya ang manager. May humiling pa sa kanya na kunin ang autograph ni Captain Mizaki para sa kanila, ngunit natawa sila nang malaman nilang nagpakilala siya bilang isang player. Nagsimula ang training session sa isang mountain climbing race. Sinubukan ng lahat ng mga koponan ang kanilang makakaya, ngunit hindi ito isang madaling gawain. Maraming tao ang nag-drop out dahil sa pagod. Hindi nakakagulat na ang nangungunang koponan ay ang Sesiki. Habang iniisip ng lahat na ang nangunguna ay si Kapitan Mizaki, dahan-dahan siyang naglakad sa likuran nila, na nagbigay sa lahat ng nakakagulat na sorpresa na si Sakamoto ang nangunguna. Siya ay isang baguhan na kamakailan lamang ay nagsimulang maglaro ng soccer, ngunit nagdala na siya ng sigla sa buong koponan. Sa oras na ito, ang mga koponan ay nasa cafeteria. Namangha sila sa masarap na pagkain, ngunit bago pa nila ito masubok, narinig ni Sakamoto ang isang tao sa katabing mesa na tinutuya si Jing, na sinasabing tamad pa rin si Jing gaya ng dati. Kakausapin na sana ni Sakamoto ang mayabang na lalaki na iyon, ngunit pinigilan siya ni Jing. Ang lalaking ito ay patuloy na naging walang modo at kinukot siya si Sakamoto, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito pinabayaan ni Jing at madali siyang pinabagsak. Nagkagulo ang buong hall dahil sa away, dahilan para sabihin ng coach kay Jing na tumigil na. Sa banyo, tinanong ni Sakamoto si Caruso kung anong klaseng tao si Jing. Sa middle school, si Jing ay itinuturing na isang soccer genius, kaya niyang talunin ang isang team mag-isa, pero sa pagtatapos ng season, hindi na nakakapaglaro si Jing dahil tinatamad siya at hindi nagpa-practice. Bumalik si Sakamoto sa kanyang silid at nalamang si Jing ay pinagalitan ng kanyang manager. Sa iisang kwarto sila naka-assign, kaya nung gabing iyon, nang biglang nagising si Sakamoto at hindi niya makita si Jing, hinanap niya ito at nagulat siya nang makitang si Jing ay palihim na nagsasanay mag-isa. Napagtanto niya na upang maging isang mahusay na manlalaro, si Jing ay walang tigil sa pagsasanay kahit na sa hating gabi. Lumapit si Sakamoto kay Jing at hiniling na turuan siya kung paano ipasa ang bola, at pumayag si Jing. Nang makita ang paraan ng masayang paghawak ni Sakamoto sa bola, nakaramdam ng labis na kasiyahan si Jing at nabago ang dating mapagmataas na ugali. Pagkatapos ay nagsagawa ng volley si Jing na naglagay ng bola sa net na ikinagulat ni Sakamoto. Kinabukasan, pareho silang nakatulog kaya naghintay ang buong grupo sa pagkainis. Pagkatapos ng pagtitipon, ngayon ay magsasanay sila laban sa Omiya School na may layuning manalo. Hindi naglaro si Jing na ikinadismaya ng mga kalabang manlalaro lalo na yung mayabang na lalaki. Mababa ang tingin niya kay Sakamoto, kaya tumanggi siyang makipagkamay, na ikinatawa ng lahat.
Pagkaraang hamihipang sipol sa kasamaang palad ay hindi nakuha ni Sakamoto ang bola, na nagpapahintulot sa kalaban na nakawin ang bola at umatake. Buti na lang at mahusay na naglaro ang goalkeeper. Napagtanto ng kalabang koponan na si Sakamoto ang gininto ang lugar upang pagsamantalahan, kaya patuloy siyang pinagtawanan ng lahat. Kalmadong napagtanto ni Sakamoto na ang tanging magagawa niya ay tumakbo. Kahit na siya ay nagkamali, tumakbo pa rin siya ng buong lakas na pinilit ang kanyang mga kasamahan sa koponan na patuloy na tumakbo sa kanya upang itama ang kanyang mga pagkakamali. Ang mga ikalawang taon na nakasaksi nito ay lubos na nagulat, at pagkatapos ay nagsimulang tumakbo ang lahat ng may sigasig, patuloy na ipinapasa ang bola, na nagpapagod sa mga kalaban. Si Caruso, na gustong ipagmalaki ang kanyang magandang football tulad ni Jing, ay naakit din sa takbo ni Sakamoto at naglaro ng buong lakas. Naalala niya ang nakaraan at gumawa ng header mula sa pasa ng kanyang teammate para maka-score. Ang mga kalaban ay natalo sa laban, ngunit patuloy na kinukot siya si Sakamoto. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon siyang mga kasamahan upang protektahan siya. Pagkatapos ng laban, humingi siya ng gabay kay Mizaki sa pagsipa ng goal, at pumayag naman si Mizaki sa kabila ng kanyang pinsala. Sa training ground, nakita ni Sakamoto ang kanyang kapitan na ngumiti sa unang pagkakataon habang naglalaro ng football. Sinimulan siyang hayaan ni Mizaki na subukang sip-A ng bola, ngunit ang kanyang shot ay napakasama kaya kailangan niyang gumawa ng isang halimbawa. Napakalakas ng shot ng kapitan kaya napaatras siya sa gulat. Sinabi sa kanya ng kapitan na kailangan niyang kontrolin ang kanyang isip at isabay sa bola para umunlad. Ginawa niya ang sinabi sa kanya at sa wakas ay nasipa ang bola sa goal. Sa sandaling ito, nakita sila ng mga seniors sa ikalawang taon at pinigilan si Mizaki sa paglalaro ng soccer dahil nag-aalala sila sa kanyang pinsala. Nang makitang hinayaan ng kapitan si Sakamoto na mag-isang mag-ensayo, sinabi nila na si Mizaki ay halos kapareho ni Sakamoto noon. Pareho silang mga taong sumali sa club nang wala silang alam tungkol sa soccer, gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng pagsusumikap at masigasig na pagsasanay, si Mizaki ay naging pinakamahusay na manlalaro sa koponan. Medyo nahiya si Mizaki nung pinuri siya. Naisip niya ang kanyang sarili noon, at naisip na tiyak na magiging mas talentado pa si Sakamoto at gagawa ng mga himala sa hinaharap. Si Sakamoto ay nagpatuloy sa pagsasanay ng jogging tuwing umaga, ngunit sa klase ngayon, nakiusap siya kay Yumi na tulungan siyang maglinis minsan. Laging tumatakas si Yumi sa paglilinis, kaya laging kailangang gawin ni Sakamoto ang kanyang bahagi. Sinabi ni Sakamoto na nasa soccer club siya, kaya kailangan niya ng oras para magsanay, ngunit wala siyang pakialam. Nagsinungaling si Yumi na may sakit ang kanyang lola, kaya kailangan niyang umuwi ng maaga para maaalagan siya. Sa oras na ito, sa soccer practice field, mahusay pa rin na ipinapakita ni Jing ang kanyang sobrang galing sa soccer skills na lubos na pinahahalagahan ng kanyang mga seniors. Kinabukasan, patuloy na nakita ni Yumi si Sakamoto na masigasig na nagsasanay ng jogging, at nakaramdam din ang kanyang mga kaibigan ng pagkasabik nang makita siyang nagsasanay ng husto. Patuloy na nahuhuli si Jing at gumagawa ng kung ano-anong palusot sa harap ng guro, maging ang pagpapakita ng kanyang katawan para pasikatan ang guro at ang kanyang mga kaibigang babae. Patuloy na ginawang dahilan ni Yumi ang kanyang lola para laktawan ang tungkulin sa paglilinis. Nalilito siya kung bakit nagsisikap si Sakamoto para sa soccer, kahit na wala itong talento. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kabiguan sa nakaraan. Hanggang sa isang tag-ulan, patuloy na nasaksihan ni Yumi si Sakamoto na masigasig na nagsasanay, na nagpagalit sa kanya. Hinaranggan niya ang kanyang daan at pinagalitan siya para ipaunawa sa kanya na hindi bagay sa kanya ang soccer. Kahit anong pilit niya, hindi siya magiging kasing galing ni Jing. Yumuko lang si Sakamoto para pasalamatan siya sa pag-aalala sa kanya at tumakbo palayo, na ikanalito niya. Sa pagbabalik sa paaralan, dumaan si Yumi sa grupo ni Jing, na sumilong sa ulan, at nalaman ang dahilan kung bakit kailangang tumakbo si Sakamoto sa masamang panahon. Palaging huli si Sakamoto dahil kailangan niyang linisin ang klase para sa kanya. Mabilis na tinakbuhan ni Yumi si Sakamoto, at pinayuhan siyang talikuran ang soccer dahil hindi ito bagay sa kanya. Tumanggi si Sakamoto, sinabi na ang soccer ay isang bagay na interesado siya at gustong ituloy. Mabaigo man siya, mas magiging makabuluhan ang kanyang buhay. Dahil dito, natauhan si Yumi, huminto siya at pinagmasdan lang si Sakamoto na patuloy na tumatakbo.
Umuwi si Yumi at inalala ang kanyang pagkabata at ang kanyang hilig, bago niya maramdaman na napaka-espesyal niya. Sa larangan ng pagsasanay ng koponan ng soccer, si Sakamoto ay kadalasang madaling nalalampasan ni Caruso. Nagsimula siyang magtaka kung paano dumpensa, at pumayag din si Caruso na turuan siya. Kinabukasan, si Yumi at ang kanyang mga kaibigan ay nagpatuloy sa pag-utos kay Sakamoto at natuwa sila sa kanyang katapatan at kahinahunan. Nakita ito ng isang matangkad na lalaki at nainggit. Sa panahon ng klase sa gym, hindi sinasadyang nakalimutan ni Sakamoto ang kanyang uniforme, kaya kinailangan niyang magsuot ng pang-practice na uniforme ng club, na siyang dahilan kung bakit siya pinaka-napansin. Nakita ito ng matangkad na lalaki at naisip na isinuot ito ni Sakamoto para magpakitang gilas. Ini-dribble niya ang bola para ipakita ang kanyang galing. Tumangging sumuko si Sakamoto, hinarap niya ang bola para harangin ito, na ikinatuwa ng mga babae. Nakita ito ng matangkad na lalaki at nagalit at nagpas siyang subukang muli. Marahang hinarang ni Sakamoto ang bola, at nagsimula ang dalawa sa power struggle para sa bola. Madaling nakuha ni Sakamoto ang bola, ngunit nang malapit na siyang makapuntos, hinawakan ng kalaban ang kanyang kamiseta. Nang makita ito, sumigaw si Yumi para i-cheer si Sakamoto, na ikinagulat ng mga babae. Dahil doon, nagkaroon ng higit na lakas si Sakamoto, ngunit hindi pa rin niya nakuha ang shot. Kinabukasan, nagpa siya si Yumi na mag-duty para makapagsanay siya kasama ang koponan, na ikinagulat ng lahat. Biniro ni Jing si Sakamoto dahil parang naging close siya kay Yumi kamakailan. Sa field, inanunsyo ng kapitan na ang koponan ay may manager, si Yumi, na nagpapabagabag sa lahat, habang si Sakamoto ay napakasaya, at gayon din siya. Ngayon, tinulungan ni Sakamoto ang kanyang senior, si Kendo, na magsanay hanggang hitang gabi kasama si Jing. Pagkatapos ng practice, sabay silang nag-dinner. Buong pusong pinuri ni Sakamoto ang kanyang senior, habang si Jing ay prangka na nagkomento sa mga pagkukulang ng koponan. Tumawa ng malakas si Kendo at inamin ang kanyang mga pagkukulang. Aniya, para sa nalalapit na inter-school tournament, talagang umaasa siyang mapili siya para sumabak dahil ito na ang huling tournament na maaari niyang salihan. Mukhang nagulat at nalungkot si Sakamoto matapos marinig iyon. Tila walang pakialam si Kendo sa katotohanan na napakababa ng kanyang pagkakataon na mapili, ngunit sinabi ni Jing kay Sakamoto na ang dahilan kung bakit ito ang kanyang huling paligsahan ay dahil siya ay aalis dahil ang kanyang lola ay may sakit. Siya ay talagang nagsusumikap at determinadong makakuha ng tiket sa panimulang lineup. Nang marinig iyon, nabalisa lang si Sakamoto sa kanyang senior. Kinabukasan, siya ay patuloy na inutusan ni Yumi at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtulong kay Kendo sa pagsasanay. Sa announcement ng 17 players na napili para Lam Arrow, kinabahan ang lahat. Kinakabahang nanalangin si Sakamoto na mapili si Kendo, ngunit ang nakakagulat, ang napili ay si Sakamoto. Hindi na nagpaliwanag pa ang coach at umalis na, habang ang ibang miyembro ay labis na nagulat. Tumayo si Kendo at hiniling kay Sakamoto na makipagkita sa kanya sa soccer field, dahilan para mag-alala siya. Pumunta siya sa banyo at umiyak, habang si Sakamoto ay nakatingin sa number 17 na jersey na malungkot ang mukha. Sa hapon sa soccer field, pinuntahan niya si Kendo. Gusto ni Kendo na sanayin si Sakamoto sa mga kasanayan sa pag-shoot na nagpaluha kay Kendo. Sa group stage match sa pagitan ng Sesiki at Taumag si Sakamoto, bilang isang reserbang manlalaro, ay inutusan ni Yumi na gawin ang mga gawain ng manager dahil naisip niyang hindi siya makakasama sa field. Nakaupo sa bench chinir ni Sakamoto ang kanyang mga kasamahan sa koponan, habang ang iba ay nanunood na may mga mukha na parang pupunta sa digmaan. Umatake at namiss ang mga pagkakataon ng Sesiki na makascore. Sinabi ng goalkeeper na ang takbo ng laro ay masyadong mabagal at matamlay, na magiging delikado kung sila ay ma-counterattack. Nainas ang coach dahil palaipat-lipat ang mga manlalaro na parang naglalaro sa maputik na field. Tumingin siya at nakitang si Sakamoto ay napakasigla, kaya inutusan niya itong pumunta sa field. Sa sorpresa ng lahat, ang senior number 11 ay pinalitan at hinimok si Sakamoto gamit ang isang headbutt. Ang iba pang mga miyembro ay nagsimulang mabawi ang kanilang espiritu dahil sa kanyang kawalang muwang at determinasyon na manalo, na nagpaisip sa mga manunood na si Sakamoto ay isang secret weapon. Ngunit, nakakagulat, patuloy niyang hindi nakuha ang bola, at pinagtatawanan siya ng mga tao. Ngunit hindi siya sumuko, tumakbo siya.
Sinubukan ni Sakamoto ang kanyang makakaya, at pagkatapos ay matagumpay na napanatili ang bola bago ito gumulong sa labas ng mga borderline. Nang makita ang sigla ni Sakamoto, ang mga miyembro ng koponan ay nagsimulang masigasig na pabilisin ang laban, patuloy na umaatake sa goal ng kalaban. Tuwang-tuwa at excited ang mga reserve players at ang mga audience. Ang pagsaksi sa eksenang iyon ay labis na ikinagulat at hinangaan ni Yumi. Natapos ang laban, at sabay silang umuwi ni Yumi sa isang subway. Nanlumo si Sakamoto dahil siya mismo ay walang nagawa. Hindi lang iyon, nakatanggap din siya ng yellow card. Nakatanggap ng penalty kick ang kalaban, ngunit sa kabutihang palad, hinarang ng goalkeeper ang bola at nag-counter-attack na nagbigay ng pagkakataon kay Jing na may score ang panalong goal. Galit na pinagalitan siya ni Yumi dahil naakit ang atensyon ng lahat ng tao sa loob ng tren. Ibinigay niya sa kanya ang kamera at galit na bumaba sa istasyon. Binuksan niya ang video at naantig siya sa masigasig na palakpakan ng lahat para sa kanya. Bababa na sana siya ng tren nang pigilan siya ng isang binata. Napanood ng lalaking ito ang video at naantig. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Indo, ang kapitan ng Soku soccer team, at pinunasan ang kanyang mga luha, at sinabing gusto niyang makipaglaro ng soccer kasama si Sakamoto, kaya natarante si Sakamoto. Inikat ni Indo ang bola sa kanyang daliri, na labis na ikinagulat ni Sakamoto. Nagpakilala rin siya bilang kaibigan ni Captain Mizaki at sinabing kung gumaling siya, mahihirapan si Sakamoto na maglaro. Kaya, dinala niya siya sa isang sports center kung saan pinapanood niya ang mga babae na naglalaro ng bola. Inanyayahan ni Indo si Sakamoto na maglaro ng soccer match at dinala siya sa field. Ang dalawa sa kanila ay nahahati sa dalawang magkaibang koponan. Hinangaan siya ng mga miyembro ng team ni Sakamoto dahil nakasuot siya ng magarbong jersey. Si Indo ay gumagawa ng mga kalokohang bagay sa bola, ngunit alam ng lahat na siya ay isang halimaw sa field. Nagsimula ang laban, at sa isang basic pass lang, madaling nai-score ng team ni Indo ang opening goal. Kasunod nito, ang mga magagandang assist ni Indo ay patuloy na nagpabagsak sa koponan ni Sakamoto. Natapos ang first half sa score na 10-0 pabor sa koponan ni Indo. Sa panahon ng pahinga, nagsimulang talakayin ng mga miyembro ang kamanghamanghang mga kasanayan ni Indo, ngunit kakaiba, ipinasa lamang niya ang bola at hindi nag-shoot. Nang marinig iyon, naisip ni Sakamoto na sinusubukan ni Indo na pigilan ang sarili niya. Kaya, nang magsimula ang second half, sinabi ni Sakamoto kay Indo na huwag itago ang mga kasanayang ganoon, na ikanalito ni Indo. Sinabi ni Indo na ang dahilan kung bakit niya ipinasa ang bola ay dahil mas mataas ang scoring rate. Palagi siyang seryoso sa bawat laban dahil panalo ang hinahangad ni Indo. Gusto rin niyang makita kung paano maglaro si Sakamoto. Nagsimula ang second half, at sa pagkakataong ito ay naglunsad si Indo ng isang malakas na shot na yumanig sa net ng kalaban. Hindi lang iyon, napakagaling din niya sa pagharang ng bola, na pinipigilan ang koponan ni Sakamoto sa pag-score. 20-0 ngayon ang score. Nang makita ito, determinado si Sakamoto na umiskor ng isang marangal na goal at ipakita kay Indo ang kanyang estilo ng paglalaro. Tumakbo siya ng tumakbo, naakit ang atensyon ng kalabang koponan, na lumikha ng espasyo para sa kanyang kakampi para makapasa ng bola at maka-score. Ang buong grupo ay masayang nagdiwang, at si Sakamoto ay nakaramdam ng labis na kasiyahan. Nagpatuloy ang laban hanggang kinailangan ni Indo na tawagan si Captain Mizaki para sunduin si Sakamoto, dahil sa sobrang pagod niya ay nakatulog siya. Bago iuwi ni Mizaki si Sakamoto, sinabi ni Indo kay Mizaki na inaabangan niya ang laban nila sa susunod na araw. Sa silid ng kagamitan, ang mga first years ay naghahanda ng kanilang mga gamit ng matuklasan ni Jing na ang mga talampakan ng sapatos ni Sakamoto ay sira na. Biglang pumasok si Atsushi, ang senior, na may galit na mukha. Tinanong niya kung sino ang nag-iwan ng gamit sa training ground. Inamin ni Caruso at binyantaan siya ni Atsushi na kapag ginawa niya ulit ito, kakastrahin siya ni Atsushi. Pumunta sina Jing at Sakamoto sa isang tindahan ng kagamitang pang-sports para bumili ng isa pang pares ng sapatos, ngunit ang nakakagulat, nandoon si Atsushi. Ang tindahan pala na ito ay pag-aari ng kanyang pamilya. Binigyan ni Atsushi si Jing ng pera para bumili ng sarili niyang ice cream, at tinanong kung ano ang ginagawa ni Sakamoto doon. Matapos bentahan si Sakamoto ng isang pares ng sapatos, sinabi ni Atsushi na hinding-hindi niya ipapasa ang bola kay Sakamoto dahil napakasama niyang naglaro. Bagamat tinanggap siya ng team at ni coach, hindi ito tanggap ni Atsushi.
Malungkot na tinanong ni Sakamoto kay Jing kung paano makakatanggap ng mga pasa. Sa oras na ito, sa tindahan, nakita ni Atsushi ang lumang sapatos na naiwan ni Sakamoto. Nagtataka siya kung bakit ito nasira sa loob lamang ng 2 buwan. Kinaumagahan, dumating si Atsushi sa mga unang taon na may mabangis na ugali, na ginawang takot ang lahat, maliban kay Sakamoto, na tumugon ng mabuti. Binigyan siya ni Atsushi ng isang pares ng lumang sapatos na naayos niya. Sa practice match, mahigpit na tumanggi si Atsushi na ipasa ang bola kay Sakamoto. Sa oras na ito, naalala ni Sakamoto ang laban sa mga salita ni Indo at Jing, at napagtanto na hindi sapat ang pagtakbo, ngunit alam din niya kung paano pumili ng isang matalinong lugar na lilipatan upang gawing mas madali para sa kanyang mga kasamahan sa koponan na ipasa ang bola. Napagtanto ni Atsushi na gumagalaw si Sakamoto sa isang magandang posisyon. Nagpa siya siyang ipasa ang bola sa kanya. Gayunpaman, hindi nagawa ni Sakamoto ang shot na nagpagalit kay Atsushi. Isang mahalagang laban ang magaganap kung saan ang magwawagi ang aabant sa semifinals. Mahusay na ipinakita ni Jing ang kanyang superior na mga kasanayan, nag-score ng isang goal upang bigyan ang Sesiki ng isang napakalaking tagumpay. Kinilala ng lahat ang kanyang kakayahan at shinir siya, habang si Sakamoto ay labis na humanga na siya ay napaluha. Desidido siyang magsikap pa para makapunta sa field. Sinabi ng coach na ang koponan ay magkakaroon ng isang araw na walang pasok bukas upang makapagpahinga, na nagpapasaya at nagpapasabik sa lahat. Gusto ni Jing na anyayahin si Sakamoto, ngunit sinabi ni Sakamoto na abala siya. Napagtanto ni Jing na ang kanyang busy schedule ay running practice. Sinubukan ni Jing na pigilan si Sakamoto na magsikap dahil mayroon pa siyang 3 taon upang maglaro para sa koponan. Sinabi ni Sakamoto kay Jing na ang 3 taon ay lilipas ng napakabilis, at kung hindi niya susubukan, mahuhuli lang siya. Nang makita ang kanyang determinasyon, biglang napagtanto ni Jing na tila wala siyang layunin, at sa bilis na ito, siya ay malapit ng maging isang lone wolf muli, tulad ng siya ay nasa middle school. Ibinaba ni Jing ang kanyang mga gamit at nagpas siyang tumakbo kasama si Sakamoto. Masayang tumatakbo ang dalawa, nang may nabangga si Jing. Lumalabas na si Yumi pala ito. Mabilis niyang pinagalitan ang dalawa dahil sa pag-eensayo sa gabi, at hiniling na magpahinga na sila para gumaling ang kanilang mga katawan. Sa araw ng semi-final match, sa changing room, habang nag-uusap ang koponan, inihayag ni Yumi na nasa palikuran pa rin si Sakamoto. Sa oras na ito, biglang nakita ni Sakamoto ang isang binata na mukhang isang babae na nakatayo sa tabi niya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang nakababatang kapatid ni Indo, at sinabing marami siyang narinig tungkol kay Sakamoto mula kay Indo. Umalis siya na may mensahe na kung maka-score si Sakamoto, makakapaglaro siya ng opisyal, na hindi naintindihan ni Sakamoto. Ang semi-final na laban ay naganap, at ang kapaligiran ng pagpalakpak ay masigla, na nagpasigla kay Sakamoto. Habang ang kapitan ay nagalit dahil hindi siya pinayagang maglaro, ang Team Soko, si Indo, at ang binata ay sumunod din at naisip na ang Sesiki ay itinuturing na mas mahusay kaysa sa kanilang mga kalaban sa laban na ito. Napakabilis, ang mga miyembro ng Sesiki ay naglunsad ng isang pag-atake upang maka-score ng isang goal, ngunit ang kalaban ay hindi naglalayon para sa bola. Sa halip, tinutukan nila ang mga binti ni Jing at pinabagsak ito. Ganunpaman, walang binigay na card ang referee kaya lalong naging marahas ang kalabang koponan. Kung magpapatuloy ito, ang mga manlalaro ay kailangang pumunta sa ospital. Nagpa siya ang coach na ipadala si Sakamoto sa field. Pumasok si Sakamoto sa field na may nerbiyos na isip dahil ito ay isang mahalagang laban, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang kalmadong sarili sa mga cheer ng lahat. Tumakbo siya ng buong bilis para sumali sa pag-atake. Ipinasa ni Atsushi ang bola kay Jing papunta sa penalty area, ngunit natama ni Jing ang poste. Tumalbog ang bola, at sinamantala ni Sakamoto ang pagkakataon na sumugod para gumawa ng header goal, ngunit sinipa ng kalaban si Sakamoto sa katawan, dahilan upang siya ay bumagsak. Tinuya siya ng kalabang koponan dahil sa pag-alis sa field gamit ang stretcher. Determinado na hindi sumuko, si Sakamoto ay gumulong mula sa stretcher at sinubukang tumayo upang ipagpatuloy ang paglalaro, ngunit siya ay binuhat ni Captain Mizaki, na nagsabing siya na ang bahala sa iba. Pumasok ang kapitan sa field na ikinagulat ng lahat at natuwa. 7 minuto na lang ang natitira sa laban, ngunit ipinahayag ni Kapitan Mizaki na makakapuntos siya sa loob ng 5 minuto. 3 manlalaro mula sa kalabang koponan ang minarkahan ng malapitan si Mizaki, hindi siya hinayaang hawakan ang bola.
Nag-dribble lang ng bola si Jing habang hindi pa rin gumagalaw si Mizaki. Nang makakita ng pagkakataon, biglang tumakbo si Mizaki, dahilan para hindi siya mapigilan ng tatlong defender sa kabila ng kanilang maruming taktika. Tumalon siya at gumawa ng isang header, at naitala ang goal. Natapos ang laban, at nanalo ang Sesiki. Hinikayat ni Kapitan Mizaki si Sakamoto na maging kumpiyansa dahil hindi siya mahina. Nakita ni Sakamoto at Jing ang lalaki ulit mula kanina, at nalaman na siya ang pinakamahusay na manlalaro sa Soku High School. Ipinakita ng coach sa koponan ang video ng semi-final match ng Soku High, ang kanilang susunod na kalaban. Madaling natalo ng koponan ng Soku ang kanilang kalaban sa iskor na 3-0. Nilinaw ng coach na ito ang pinakamalakas na koponan ng Soku High, na may apat na pangunahing manlalaro, goalkeeper Junpei, defender Teiko, at center Indo. Kapansin-pansin, ang striker na si Suzuki ay umiskor ng pinakamaraming goal sa paligsahan. Sinabi rin ng coach na napakalakas din ng koponan ng Sesiki, na may tatlong pangunahing manlalaro, striker Jing, midfielder Kenchi, at left winger Mizaki. Pagkatapos ng pulong, babalik na sana si Sakamoto sa pagsasanay ng harangin siya ng kanyang mga kasamahan sa koponan, sa takot na siya ay mahimatay sa pagod. Masayang pumunta si Sakamoto sa pinagtatrabahuan ng kanyang ina, na naka-wheelchair at nakikipaglaro sa mga bata. Maaga siyang nakaalis ngayon kaya gusto na niyang umuwi kasama ang kanyang ina na labis na ikinatuwa nito. Ipinakita ng kanyang ina na nolabon na ang kanyang jersey na labis na ikinatuwa ni Sakamoto. Hindi makapaniwala ang kanyang ina na kasama siya sa starting lineup para sa finals bukas. Naunang pumasok sa banyo si Sakamoto at iniwan ang kanyang telepono sa mesa. Nakita ng nanay niya na maraming message notifications. Akala niya ay may kasintahan si Sakamoto or may nambubuli. Binuksan niya ang telepono at binasa ang mga mensahe, at naantig siya dahil ito ay mga mensahe ng pampatabay loob at pag-aalala mula sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Samantala, ang mga pangunahing miyembro ng koponan ay naghahanda para sa finals, at ang coach ay pumunta sa tindahan ni Atsushi at sinabi sa kanya na tulungan ang kanyang mga pangunahing talento na lumipad ng mataas. Napagtanto din ni Atsushi na ang pang-apat na key player na hindi binanggit ng coach ay siya. Kinaumagahan, aktibong naghahanda si Sakamoto para sa finals ngunit hindi makapunta ang kanyang ina upang manood dahil sa isang bagay. Sa sandaling magkita sila sa soccer field, ang magkabilang panig ay sumugod sa isa't isa, habang ang dalawang coach ay nag-uusap at nagpapalitan ng kasiyahan. Excited si Sakamoto na pumasok sa player-only passageway nang bigla siyang hinarang ng security guard na inakala niyang hindi siya player. Hindi lang siya, pati si Suzuki, ang striker ng team ng Soku, dahil pareho silang pandak. Mabilis na ipinakilala ni Sakamoto si Suzuki sa dalawang security guard. Pinapasok sila ng dalawang security guard, at labis ang pasasalamat ni Suzuki kay Sakamoto at nangakong makakapuntos ng maraming goal bago umalis. Sa locker room, narinig ng team ng Sesiki ang mga tao sa labas na nagsasabing siguradong mananalo ang Soku laban sa kanila. Sinabi ng coach na ang Soku team ay nanalo ng maraming mga paligsahan, kaya sila ay na-rate na mas mataas, ngunit tiniyak na mananalo sila sa laban na ito. Nagbigay din ng motivational speech si Captain Mizaki na parang si Renden dati na puno ng fighting spirit. Binigyan si Sakamoto ng responsibilidad na sabihin ang mga warm-up na salita at tinupad ang inaasahan ng lahat. Ang bawat tao ay nakipagkamay kay Sakamoto upang hikayatin sila, at pagkatapos ay lumabas ng lagusan at papunta sa field. Dito, natuwa ang mga manunood na nag-cheer para sa panghuling laban ng Sesiki at Soku. Nagsimula ang laban ng Sesiki at Soku sa mga nasasabik na cheer ng mga manunood. Sa simula, si Atsushi, sa halip na ipasa ang bola kay Captain Mizaki, ay tumawid ng bola kay Jing sa right wing, ngunit kakaiba, hindi na control ni Jing ang bola. Nagpagulat ito kay Sakamoto at sa lahat ng nanonood, at nag-aalala na siya ay may problema. Maging si Jing ay labis na nagulat nang wala siyang nararamdaman sa bola at nataranta. Naunawaan niya na ito ay kapanapanabik at agad na nanambalik ang kanyang anyo. Nalampasan niya ang kalabang defender, nag-dribble sa maraming tao, hindi man lang pumasa sa kanyang mga kasamahan, at dumiretso sa kalabang goal. Pero bago pa siya makashoot ay hinarang na siya ni Indo. Bagamat hindi siya maka-score, si Sakamoto at ang lahat ng nanonood ay labis na humanga kay Jing. Bagamat hindi naka-score si Jing, dinala pa rin niya ang team sa corner kick.
Napagtanto ni Indo na ang tila nakalimutang koponan ng Sesiki ay muling nabuhay salamat sa pagkakaroon ng dalawang freshmen. Nais na naman ni Jing na malampasan mag-isa ang mga kalaban, ngunit sa pagkakataong ito ang bola ay nasa ilalim ng kontrol ni Suzuki. Parang kidlat ang pag-dribble niya sa mga defender ng Sesiki. Sa kabutihang palad, ang goalkeeper ay nakatuon sa pag-save ng isang goal. Nang hinayang si Sesiki na hindi maganda ang huling shot niya. Pinuntahan niya si Jing para ipagyabang na nalampasan niya ang 5 tao, ngunit nang hindi sumagot si Jing ay nainis siya at umalis. Nang makita kung gaano siya nakakatakot, nagpa siya ang 4 na defender na tumuon sa kanya nang napunta sa kanya ang bola. Dumating si Suzy para manood ng laban at nakita si Suzuki na dumaan sa mga defender ng Sesiki na parang nakikipaglaro sa mga bata. Walang paraan para pigilan siya. Ang bola ay gumulong sa sideline. Sa pagkakataong ito ay isang throw-in para sa Sesiki. Nang makitang humihingal ang mga defender, ngumiti si Suzuki sa kanila nang nakakaakit. Ipinasa ni Atsushi ang bola kay Mizaki, inilagay ang kanyang pag-asa sa kapitan. Diretso ang dribble ni Mizaki patungo sa goal ng kalaban, at madaling natalo ang kalabang defender at nag-shoot mula sa 40 meters ang layo. Napakalakas ng shot kaya kinailangan ng goalkeeper na gamitin ang dalawang kamao para itulak ito palayo, na nagbigay sa Sesiki ng isang corner kick. Agad namang nagpadala si Indo ng 3 manlalaro para markahan ng malapitan si Mizaki. Nagpatuloy si Atsushi sa pagkuha ng corner kick, at tumalon-talon si Mizaki, senyales kay Atsushi na ipasa ang bola sa kanya. Sinipa ni Atsushi ang bola diretso sa pwesto ni Mizaki. Gumawa ng volley si Mizaki ngunit hindi niya matalo ang goalkeeper. Sinabihan ng coach si Sakamoto na manood ng mabuti dahil may mensahe si Mizaki para sa kanya at sa buong team. Nakilala na ni Mizaki ang coach noon at sinabihang mag-ingat dahil nasugatan pa rin siya, ngunit sa laban na ito, gusto niyang gawin ang kanyang makakaya. Nang sumali si Mizaki sa koponan, para siyang daga na itinapon sa mga leon, ngunit salamat sa panghihikayat ng kanyang lolo, nagawa niyang magpatuloy sa pagsubok. Nag-dribble si Mizaki patungo sa goal sa kabila ng malapit na marka ng kalaban. Gusto niyang ipaalam kay Sakamoto na kahit sino pa ang nagsabing hindi niya kaya or sabihin sa kanya na sumuko, kung magsisikap siya, tiyak na magtatagumpay siya. Matagumpay na umiskor si Mizaki gamit ang kanyang kaliwang paa upang bigyan ang Sesiki ng 1-0 lead. Ang mga miyembro ng koponan ay masigasig na nagdiwang, habang si Sakamoto ay naging matalas dahil natanggap niya ang mensahe ni Mizaki. Medyo dahado ang Soko sa score, at tinalakay ng mga miyembro ang mga taktika para makahanap ng paraan para maitabla ang score. Nang hamihip ang whistle at naipasa ang bola, nakakagulat na si Jing ang nagmamarka kay Indo, na ikinagulat ng lahat. Ang dahilan ay dahil sinabi ng coach kay Jing na kung sakaling manguna, kailangan niyang pigilan si Indo. Hanggat kaya niya iyon, siguradong mananalo sila. Pero biglang tumunog ang net ng Sesiki. Napantayan ng koponan ng Soko ang score, at ang nakapuntos ay si Indo. Nataranta si Jing sa pagkakataong ito at hindi makapag-react. Naalala niya ang takot mula kay Indo, nang madaling gamitin ni Indo ang kanyang kakayahan upang makatakas mula sa kanyang marker at nagpuntos. Dahan-daang lumapit si Indo sa tabi ni Jing at sinabing, "Magaling ka, pero kung gusto mo akong markahan, maghintay ka pa ng 2 taon." Nag-aalalang tumingin si Sakamoto kay Jing, na ngayon ay nasa estado ng pagkawala ng kanyang espiritu. Mabilis na nakabawi si Jing sa kanyang katinuan. Kahit na nahirapan si Jing na markahan si Indo pagkatapos, ang kanyang mga kasamahan sa labas ay patuloy na nag-cheer sa kanya. Malapit nang matapos ang first half, at ang bola ay nasa paanan ni Indo. Patuloy lang siya sa pag-dribble patungo sa goal. Umuusad na rin ang pormasayo ng Soko, dahilan para hindi makadepensa ang mga defender sa oras. Sa delikadong sandali, mabilis na ginamit ni Jing ang kanyang mukha para harangin ang bola, na ikinagulat ng mga nanonood. Nagsimulang umagos ang dugo, ngunit walang takot pa rin si Jing, mayabang na sinabing tiyak na hindi siya matatalo, habang si Sakamoto ay nakatayo sa labas at nag-cheer ng malakas. Natapos ang first half sa score na 1-1, at ang laro ay tila kapanapanabik sa mga manlalaro. Sinabi ni Jing na ang kanyang ilong ay hindi napigil ang dumudugo, kaya binigyan siya ni Yumi ng tuwalya upang matigil ang pagdurugo. Napaluha si Sakamoto na parang natalo ang buong team sa laban, na ikinagalit ng lahat ngunit sinabi niyang umiyak siya dahil naantig siya sa sigasig ng lahat. Dahil dito, tumaas ang determinasyon ng koponan na manalo.
Sa locker room, nakahanap ang Soko ng paraan para talunin ang kalaban, at ang kanilang sigasig ay nasa pinakamataas na antas. Samantala, binato ni Atsushi ng bote ng tubig si Kenchi at kinutya siya dahil sa hindi magandang paglalaro sa first half. Ipinahayag ni Jing kay Sakamoto na kinasusuklaman ni Atsushi at Kenchi ang isa't isa. Nang maglalaban na ang dalawa, nagpakita ang coach para pigilan sila at sinabing magsisimula na ang second half. Galit na lumabas ang dalawa, habang mabilis na tumakbo si Sakamoto sa kanila at nakita niya ang determinasyon na manalo sa pagitan ng dalawa. Sa labas ng stadium, inakala ng lahat na ang Sesiki ay atras ng malalim sa depensa, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Sesiki ay nakadiin ng mataas laban sa kalaban, hindi sila binigyan ng pagkakataong makuha ang bola. Ang mga manunood ay namangha sa matapang na taktika na ito, at si Sakamoto ay nasa sabik din, ngunit hindi niya naintindihan kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Yumi na ang manlalaro na magpapas siya sa paglalaro ng koponan ng Sesiki ay si Indo, kaya gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maiwasan ang pag-abot ng bola sa kanya. Pero delikadong taktika ito dahil mauubos nito ang stamina ng mga manlalaro, lalo na ang mga umaatake. Ang bola ay nasa kalahati na ng field ng Soko, at ang mga manlalaro ng Sesiki ay nagsisikap na umatake at kunin sa bola, lalo na si Kenchi, na pinakamaraming tumakbo at buong lakas na humabol sa bola, minarkahan ang kalaban sa halip na si Jing at Captain Mizaki. Nagpagulat ito sa kanyang senior, si Kendo, dahil gusto lang ni Kenchi na umiskor ng mga goal at hindi gaanong tumakbo. Naisip niya na ang nakapuntos ng mga goal ay ang pinakakol, ngunit ngayon siya ay tumatakbo ng buong lakas. Sa kanyang huling nabigong pagtatangka na isave ang bola, pagod na pagod ang katawan ni Kenchi kaya hindi na siya makatayo. Walang pagpipilian si Kenchi kundi umalis sa field at umasa kay Sakamoto. Isang misteryosong babae na may suot na salamin ang tumingin kay Kenchi na umalis sa field na may lakas ng loob. Habang pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa number 17, tuwang-tuwa si Sakamoto na nahulog ang kanyang shorts na ikinatawa ng lahat, habang ang kanyang kaibigan na si Suzy ay namula. Ngunit salamat dito, ang espiritu ng koponan ay nag-improve din ng husto. Ibinulong ni Sakamoto ang mga salita ng coach sa kanyang senior na si Yuzoki, at mabilis na sinenyasan ang mga miyembro na umatras patungo sa depensa. Nang makita ito, tuwang-tuwa si Suzuki dahil sa wakas ay mahahawakan na niya ang bola. Si Indo naman ay minarkahan na naman ni Jing. Sa pag-aakalang hindi siya mapipigilan ni Jing, kumpiyansa si Indo na nilagpasan si Jing ngunit agad na inagaw ni Sakamoto ang bola, na ipinasa ito kay Atsushi. Gusto lang pala ni Jing na akitin ang kanyang atensyon para makagawa ng pagkakataon para kay Sakamoto. Natanggap na ni Kapitan Mizaki ang bola nang malapit na siyang mamarkahan ng kalabang defender. Sa sandaling iyon, sumugod sina Sakamoto at Jing mula sa magkabilang panig, at ipinasa ito ni Mizaki kay Atsushi upang sumali sa pag-atake. Akala ng lahat ay matatanggap ni Jing ang bola, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ipinasa ni Atsushi ang bola kay Sakamoto. Sa pagkakataong ito, matagumpay na natanggap ni Sakamoto ang bola habang tumatakbo sa saya at cheer ng lahat. Sinipa niya ang bola pero hinarang ni Suzuki. Sinabi ni Suzuki na may bilis at teknik si Sakamoto ngunit masama ang kanyang direct shot. Si Sakamoto ay nagmamadaling tumakbo pabalik upang dumpense, ngunit parehong si Suzuki at ang goalkeeper ay nagulat na siya ay napabuti ng husto pagkatapos lamang maglaro ng 3 laro. Pinangunahan ng koponan ng Soko ang pag-atake, ngunit ang goalkeeper ay gumawa ng mahusay na pag-save. Ang espiritu ng koponan ng Sesiki ay mas mataas kaysa dati, habang ang koponan ng Soko ay nagpupumilit pa rin na makahanap ng paraan upang atakihin ang depensa ng kalaban. May 10 minuto na lang bago matapos ang laban. Nasa paa pa rin ni Indo ang bola, at minarkahan pa si Suzuki. Binigyang pansin ni Atsushi kung magsesignal si Suzuki na ipasa ang bola, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tumakbo si Suzuki sa pinakamagandang posisyon para tanggapin ang bola mula kay Indo nang hindi na kailangang magsenyas. Hindi binaygo ni Suzuki ang inaasahan ni Indo at umiskor siya. 2-1 na ang score pabor sa Soko. 5 minuto na lang ang natitira sa laban. Nalungkot ang lahat ngunit hindi pa rin sumuko si Sakamoto at inilagay ang bola sa panimulang posisyon. Mabilis na nanambalik ang sigla ng koponan ng Sesiki, at nakita ito ng koponan ng Soko at nais nilang maka-score ng isa pang goal. Sa oras na ito, naghahanda sina Jing at Sakamoto para umatake.
Sa sandaling dumampi ang paa ni Jing sa bola, sumugod ang kalabang koponan na parang gutom na tigre, dahilan para mag-freeze si Sakamoto ng 5 segundo. Madaling nalampasan ni Jing ang mga kalaban ng bahagyang nakatuon ang atensyon nila kay Sakamoto. Pagkatapos noon, sumugod din si Sakamoto para sumali sa pag-atake, tumatakbo habang nakikita ang kanyang mga kasamahan sa koponan na masigasig na humahabol sa kanya sa labas ng field upang mag-cheer. Dahil doon, matagumpay niyang natanggap ang bola mula kay Jing at matagumpay niyang naibalik ito sa paanan ni Jing. Sinubukan ni Indo na kunin ang bola, ngunit mas mabilis si Mizaki. Ibinalik niya ang bola kay Jing. Nagmamadaling lumapit ang goalkeeper, at ipinasa ni Jing ang bola kay Sakamoto. Handa nang sumipa si Sakamoto, at natapos na ang laban. Lahat ay nagdiwang sa kanilang mga pribadong silid. Nang matapos ang paligsahan, narinig nila ang pagtunog ng doorbell at inakala nilang dumating na si Sakamoto, ngunit si Mizaki iyon. Kinausap ni Kendo si Mizaki tungkol sa kanilang pagkatalo. Kinaumagahan, naghintay si Mizaki sa pintuan upang makita si Kendo papunta sa istasyon ng tren. Alam ni Kendo na injured pa rin si Mizaki, ngunit naniniwala pa rin siya sa kakayahan ni Mizaki na maka-score ng mga goal, at ngumiti siya habang nakasakay sa tren. Naalala niya ang mga lumang alaala ng pagsasanay kasama si Mizaki, ngunit pagkaalis ng tren saglit, siya ay bumagsak at umiyak, habang si Mizaki ay mas determinado. Sa oras na ito, naglalaro ng soccer si Jing kasama ang kanyang mga seniors. Tinanong nila siya kung bakit hindi dumating si Sakamoto. Nagsinungaling si Jing na malungkot si Sakamoto sa kanyang buhay pag-ibig kaya hindi siya pumunta dito. Dahil dito, nakiramay at napaiyak ang mga seniors. Magsisimula na ang laban, at determinado silang manalo para kay Sakamoto. Naalala ni Jing ang sandaling iyon nang hindi nakuha ni Sakamoto ang kanyang shot, nawawalan ng pagkakataong maka-score. Pamito ang referee para tapusin ang laban, at nanalo ang Sako. Ang mga miyembro ng Sesiki ay labis na nalungkot kaya napaiyak sila dahil sa panghihinayang. Ganoon din si Jing, pero mas nalungkot siya nang makita niyang nakatayo si Sakamoto sa harap ng goal ng kalaban. Ang kanyang damdamin ng kawalan ng pag-asa ay hindi maipaliwanag. Ang pag-alala sa eksenang iyon ay nagpakulo ng dugo ni Jing, at marahas niyang inatake ang goal ng kalaban. Nakita ng isang senior na tila mas naiinip siya kaysa karaniwan ngayon, at tinanong siya kung bakit. Nang malaman niya ang tungkol sa pagkatalo ni Sakamoto, tila napakaunawa niya, habang si Jing ay tila labis na nalilito. Nataranta siya dahil natalo siya sa laban noon ngunit hindi pa niya nararanasan ang ganitong pakiramdam. Tumawa ng malakas ang senior, at sinabing senyales ito na may passion si Jing sa isang bagay. Sa mga oras na ito, masipag pa ring nagjo-jogging si Sakamoto nang bigla niyang makita si Yumi. Naalala ni Jing ang sinabi ng kanyang senior at napangiti siya dahil naisip niya ang mga tulalin niyang kasama, at hindi sinasadyang pumunta sa soccer field. Sa mga oras na ito, nakaupo si Sakamoto sa kafe na may sobrang litong hitsura dahil ito ang unang pagkakataon na nakipag-inuman siya sa isang babae. Napansin ni Yumi ang kanyang pagkadismaya, habang ang kanyang mga mata ay parang sa isang estudyanteng nag-aaral para sa isang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Tila naiintindihan ni Yumi ang kanyang kasalukuyang kalagayan, na nagpaisip kay Sakamoto na naglaro siya ng soccer, ngunit hindi niya ginawa. Sinabi ni Yumi sa kanya ang tungkol sa nakaraan noong siya ay mahilig pa sa pagiging isang manunulat, masipag na magsulat ng mga artikulo, nakakalimutang kumain or matulog, ngunit hindi kailanman nakakamit ang tagumpay. Dahil sa takot sa pagkabigo, hindi siya makatulog, at palagi niyang sinubukang magsanay sa pagsusulat dahil natatakot siya na kapag huminto siya, darating ang pakiramdam ng pagkabigo. Sa oras na ito, si Jing sa locker room ng team ay nadismaya dahil ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay tumangging maglinis na pinilit siyang kumilos. Nakita niya ang tactical diagram sa board at napaluha siya dahil gusto niya talagang manalo. Samantala, hindi pinahintulutan ni Sakamoto ang kanyang sarili na umiyak. Naisip niya na siya ay masyadong incompetent na humantong sa pagkatalo ng koponan. Naalala niya ang mga emosyon ng kanyang mga kasamahan noong panahong iyon. Ang iba ay nakagat ang kanilang mga labi, ang iba ay napaluha sa mismong field, at ang iba ay nanginginig ang buong katawan. Hindi siya sinisisi ng mga ito, ngunit sa pagtingin sa kanila, alam niyang hindi nabawasan ang kanilang pagnanais na manalo. Kaya naman hindi hinayaan ni Sakamoto na umiyak. Nang marinig iyon, galit na hinawakan ni Yumi ang kanyang kwelyo at sinabihang umiyak siya dahil walang nagbabawal.
Huwag mag-atubiling maging malungkot hanggat hindi ka susuko. Hindi ka masisisi ng mga teammates mo, kaya wag mong lagyan ng ganyang pasanin ang balikat mo. Nang marinig iyon, naalala ni Sakamoto ang kanyang mga kasamahan sa koponan, ang kanilang mga salita ng pampatibay loob, at ang mga luha ay bumagsak sa kanyang mga mata, na nagpalabas sa lahat ng mga emosyon na kanyang naitago sa loob. Si Sakamoto ay nagpatuloy sa pagjogging upang sanayin ang kanyang katawan upang makatakas sa anino ng isang talunan, pagkatapos ay hindi sinasadyang nakita si Suzy. Ang makita siyang nagsasanay ng husto ay nagpaalala sa kanya ng huling pagkatalo. Dahil ayaw niyang malungkot siya, niyaya niya itong sumama sa pista ng gabing iyon. Nakasuot si Suzy ng isang cute na kimono, na ginagawang walang katapusang papuri sa kanya si Sakamoto, habang ang mga dumadaan ay napalingon lamang upang tumingin. Pinaalalahanan siya ni Suzy na mag-ingat na huwag maligo tulad noong bata pa siya, kaya napahiya siya. Naalala rin niya ang alaala ni Sakamoto na naglalaro ng water polo at binabasa ang kanyang shorts na ginawang panunukso sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Habang nahihiya siya ay napansin niya si Atsushi na nagtitinda ng soba noodles. Agad na pinilit ni Atsushi si Sakamoto na bilhin ang kanyang noodles. Ibibigay na sana ni Sakamoto ang noodles kay Suzy nang may bumangga sa kanya. Ito pala ay si Captain Mizaki, na sinundan ng dalawang senior na sina Sasumo at Jiro na karga-karga. Ang pagkakita sa kanya na mayroon na ngayong maraming kaibigan ay labis na ikinatuwa ni Suzy para sa kanya. Sinubukan niyang aliwin siya tungkol sa pagkatalo dahil alam niyang napakaresponsable niyang tao, at medyo naibsan din niya ang kanyang pagkakasala at nagpatuloy sa pagsubok. Pagkatapos ay hiniling siya ni Suzy na hulihin siya ng goldfish ngunit natarante si Sakamoto dahil natatakot siyang hindi niya ito magawa. Naalala ni Suzy na ang taong naligaw noon ay hindi si Sakamoto kundi siya. Siya ang nagpalakas ng loob at naghatid sa kanya pauwi. Habang siya ay emosyonal, si Sakamoto ay nakahuli ng isang goldfish. Excited siyang purihin ng isang babae nang dumating ang mga kaibigan niya, at nahuli siyang may kasamang babae. Bigla nilang kinaladkad si Sakamoto. Sinira na pala ng mga lalaking ito ang stall ni Atsushi kaya pinilit niya itong ayusin. Kaya siya ay nagpapakilos ng manpower para ayusin ito. Sinabi ni Suzy kay Sakamoto na tulungan sila at itali ang kanyang mga sintas ng sapatos para sa kanya, ngunit bago umalis, hindi pa rin niya nakalimutang bumalik upang magpasalamat sa kanya. Sa oras na ito, dumating ang mga babae at nakita si Suzy na nakatayong mag-isa na umiiyak. Hindi niya maiwasang sabihin na inagaw si Sakamoto ng mga manlalaro ng soccer. Sa stall, sinunog ni Sakamoto ang noodles ni Atsushi, kaya nakakuha ng libreng pagkain si Captain Mizaki ngayon. Ang mga seniors sa club ay nagpasya na magtipon ng mga first years, ngunit hindi para sa pagsasanay or jogging, ngunit upang turuan sila, dahil kung ang kanilang akademikong pagganap ay masama, kailangan nilang kumuha ng mga karagdagang klase sa tag-araw at walang oras para sa club. Si Atsushi, na may suot na salamin, ay hinimok silang mag-aral, ngunit sinabi sa kanya ni Caruso na huwag magpanggap na may kaalaman, na ikinagalit niya. Si Atsushi ang nangungunang mag-aaral sa second year, kaya't inaako niya ang responsibilidad sa pagtuturo sa mga taong ito. Nagtuturo siya habang naglalaro ng panulat. Masigasig din na sinuportahan ni Sakamoto si Atsushi sa pagtuturo sa kanila. Biglang inakusahan ng isang lalaki si Jing na hindi nag-aaral ngunit naglalaro, na nagpaplano kay Atsushi na pahirapan siya. Ngunit ipinakita ni Jing ang kanyang mga tagumpay sa akademya, na ikinagulat ng lahat. Tinanong ni Atsushi kung ano ang ginagawa niya dito, at sinabi ni Jing na nagsasaya lang siya, kaya agad siyang pinauwi. Sa ikalawang araw ng tag-araw, ang mga miyembro ay pumunta sa Kagoshima para magsanay sa loob ng 5 araw at 4 na gabi. Siyempre, palaging nakakakuha ng atensyon ang Seseki High School, lalo na ang halimaw na si Captain Mizaki. Excited sina Caruso at Sakamoto dahil akala nila ay magiging masaya ang karanasan dito, ngunit sinabi ni Yumi na sa taong ito, lahat ng malalakas na koponan ay kalahok, kaya umaasa siyang walang magpapabaya sa pagsasanay. Sa training ground, kinakausap ng coach ang kanyang koponan na may determinasyong manalo. Hinihikayat ni Kapitan Mizaki ang mga first years na hindi mahalaga kung hindi sila maglaro or maglaro bilang isang reserba. Hanggat mayroon silang determinasyon at pagsisikap, maaari silang manalo ng pwesto sa panimulang lineup maaga or huli. Pagkarinig nito, ang mga first year ay nasa sabik at determinadong magsanay upang balang araw ay masipa nila ang kanilang senior.
Pinaalalahanan din si Sakamoto na maaari niyang palitan ang posisyon ni Kenchi, na ikinagalit ni Kenchi at na-headbutt siya. Si Yuzoki ay kino-comfort siya at nagpalakas ng loob sa kanya, na sinasabi na hindi magiging madali na kunin ang posisyon ni Kenchi dahil siya ang may talento sa koponan. Ang pambungad na laban sa pagitan ng Sesiki at Buso ay nagsisimula. Mababa ang tingin ng number 10 ng Buso sa Sesiki, ngunit sa sandaling tumunog ang whistle sa halftime, bagsak na ang kanyang koponan sa 3-0. Si Kapitan Mizaki ay umiskor ng 2 goal, at si Jing ay minarkahan ang daan ng isang imposibleng goal. Nagpa siya ang coach na ilagay ang mga first-year reserve sa field para sa isang trial run, at pinahintulutan si Sakamoto na palitan si Kenchi, ngunit ayaw ni Kenchi, kaya siya at ang coach ay nagtalo. Nang makitang nahihirapan si Kenchi sa depensa ng kalaban, tila nag-aalala si Sakamoto. Ipinaliwanag ni Atsushi kung bakit si Kenchi, sa kabila ng pagiging isa sa 3 pang-ataking spearhead ng Sesiki, ay nakakuha ng pinakamaliit na goal. Lahat ng ito ay dahil sa sobrang pananabik niyang maka-score ng mga goal kaya naakit niya ang lahat ng mga defender ng kalaban, sa gayon ay lumikha ng espasyo para kay Jing at Captain Mizaki. Kaya ang pinakamahusay na paraan upang mapabuti ay ang pagtitiyaga niya. Sa oras na ito, ipinasa ni Kenchi ang bola kay Captain Mizaki at matiyagang hinayaan ang kapitan na lokohin ang kalaban at ibinalik ang bola sa kanya. Mabilis na na-dribble ni Kenchi ang bola laban sa goalkeeper, at umiskor ng goal na ikinagulat ng lahat. Nang makitang si Kenchi ay nasa rurok ng kanyang kaligayahan, nagpa siya ang coach na palitan siya at hayaang pumasok si Sakamoto sa laro. Napasigaw si Kenchi sa sakit hanggang sa kinaladkad siya ng mga kasamahan niya palabas. Naglagay ang Sesiki ng 4 na rookie sa laban, kasama si Sakamoto. Sa pagtingin sa kanyang malalapit na kaibigan sa larangan, determinado si Sakamoto na manalo sa lahat ng mga paraan. Nang tumunog na ang sipol, tumakbo siya at hinabol ang bola, ngunit mabilis na ipinasa ng kalaban ang bola mula sa isang paa patungo sa isa pa. Gayunpaman, matigas na sumunod si Sakamoto, na ikinagulat ng lahat sa kinatatayuan at ng kalabang koponan. Ngunit nabigo si Sakamoto na harangan ang bola nang gumamit ng dribbling teknik ang kalaban. Sinubukan man niyang sumunod, umiskor ng goal ang kalaban. Nalito si Sakamoto, at sinabi ng coach na hindi sapat ang pagtakbo lang para sa bola ng mag-isa, ngunit kailangan pa rin naman. Dati, naging matagumpay siya dahil naakit ni Jing ang atensyon ng kalaban. Kung hindi niya makuha ang bola, susuportahan siya ni Mizaki, at si Atsushi ang bahala sa pagpasa. Ang dahilan ng pagsasanay ay upang hayaang maglaro si Sakamoto upang maunawaan niya ang problemang ito. Nai-score ng kalabang koponan ang pangalawang goal, at ang mga substitute na pinasok ay napagod. Samantala, hindi pa rin alam ni Sakamoto kung paano manalo. Lumapit si Caruso upang tanungin si Sakamoto tungkol sa pagkakaiba ng kanyang estilo ng paglalaro kumpara kay Atsushi, dahil pareho silang naglaro ng posisyon. Sinabi ni Sakamoto na mas maganda ang hitsura ni Atsushi, na ikanalito ng mga baguhan. Napagtanto ni Caruso na kailangan niyang kontrolin ang bola at mag-shoot ng mas malumanay. May napagtanto din ang 2 pang rookies, sabay-sabay silang bumawi ng sigla at naghanda para ipagpatuloy ang laban. Pinagmasdan ni Sakamoto ang kanilang mga figure at mabilis na nabawi ang kanyang espiritu. Sa ilalim ng obserbasyon ni Jing, si Sakamoto ay mas determinadong manalo. Nakakita ang grupo ni Caruso ng isang malaking bra na nakapagtataka sa kanila kung kanino iyon, ngunit tiyak na hindi ito maaaring kay Yumi. Habang silang lahat ay nasa sabik, nagpakita si Yumi mula sa likuran, sinaktan ang bawat isa sa kanila, at hiniling na magtipon ang mga first years. Hindi niya maintindihan kung paano sila magse-celebrate matapos manalo laban sa kanilang mga kalaban, dahil lang sa pagsisikap ng seniors sa first half. Napansin niya na nawawala si Sakamoto at tinanong niya kung saan siya nagpunta. Sinabi ni Caruso na pinuntahan niya ang kanyang mga seniors sa 3 taon. Sa sandaling iyon, pumasok si Sakamoto sa silid ni Jiro, na nanonood ng match tape. Nahihiyang sinabi ni Sakamoto na lahat ay may hawak na match tape kaya pumunta siya rito para hiramin ito. Hiniling ni Jiro kay Sakamoto na panoorin ito kasama niya, at sinabi niya na pinapanood niya ito 3 beses sa isang araw upang matuto siya sa kanyang karanasan, at maging mas mahusay dahil siya ay maliit at kailangan niyang gamitin ang kanyang utak upang mabuhay sa Sesiki. Narinig iyon ni Sakamoto at sinabing gusto rin niyang maglaro tulad ni Kenchi dahil reserba niya ito.
Sinuntok siya ni Jiro at sinabing kung siya si Kenchi ay naiwasan niya ito, at mali na patuloy niyang ginagaya ang laro ng iba. Pagkatapos ay pinahiram niya siya ng isang video recorder, at sinabi sa kanya na hanapin ang pinakaangkop na paraan upang maglaro para sa kanyang sarili. Noong gabing iyon, sa cafeteria, tinanong ng coach si Sakamoto kung mahilig ba siyang maglaro ng depensa, pagkatapos ay hindi siya pinansin at ginawa siyang maglaro sa forward bukas. Naging dahilan ito para tumayo sa upuan si Kenchi at gustong lagyan ng lubad ang leeg niya, buti na lang napigilan siya ng kanyang mga kasamahan. Sa pagpupulong ng diskarte, nagpa siya ang coach na subukan ng isang bagong pormasayon kasama ang mga rookie. Ito ang nagparamdam sa mga seniors na sila ay nilalampasan, kaya agad nilang binalaan ang mga juniors na pigilan sila sa paggawa ng mga kaguluhan. Maya-maya, tila may iniisip si Sakamoto at malungkot na naglakad palayo, na nakakuha ng atensyon ni Jing. Tumakbo siya habang iniisip ang mga kasamahan niya, iniisip ang mga taong tumulong sa kanya. Ngayon ay labis siyang nalungkot na hindi na sila makakapaglaro ng football para lang makapaglaro siya, na nagparamdam kay Sakamoto na hindi siya nababagay sa koponan dahil gusto niyang makipaglaro sa lahat. Habang umiiyak, sumulpat si Jing, at umupo ang dalawa sa relang ng beach at nag-usap. Walang intensyon si Jing na pigilan or pasiglahin si Sakamoto nang maramdaman niyang hindi siya angkop sa koponan. Masayang ikinwento ni Jing ang tungkol sa unang pagkikita nila 4 na buwan na ang nakalilipas, pagkatapos ay sinabing napakasaya niyang nakilala siya at nakipaglaro sa kanya sa Sesiki. Ano man ang pinili ni Sakamoto, hindi magbabago ang kanilang pagkakaibigan, at pagkatapos ay umalis. Dahil sa mga salita ni Jing, tila naunawaan ni Sakamoto ang isang bagay at gumawa ng panghuling desisyon. Kinaumagahan, patuloy na masigasig at nasa sabik si Sakamoto bago ang laban, na ikinagulat ng iba. Pinuntahan niya si Jing at Yumiko bilang pasasalamat, dahil natagpuan na niya ang sagot para sa kanyang sarili, at pagkatapos ay umalis ang buong grupo sa field. Nang ipahayag ng referee na opisyal na nagsimula ang laban sa pagitan ng Sesiki at Yusen, napakakul ni Sakamoto nang hinimok siya ng kanyang mga kasamahan sa koponan na kumonsulta kung hindi siya ay papahirapan. Nagpapatuloy ang laban sa loob ng 25 minuto, at ngayon ay hawak ni Mizaki ang bola at tumira ng isang malakas na shot ngunit nailigtas pa rin ito ng goalkeeper ng kalabang koponan. Ngunit bago pa siya makahinga, muling sumipa si Jing, na pinilit na ihanda ang sarili para sa pangalawang pagsadyap. Hindi makapaniwala si Yumi dahil sa loob lamang ng 20 minuto, naka-score na ang Sesiki ng 2 goal laban sa kalabang koponan. Tinanong niya ang coach kung napakalakas ng kanilang koponan kaya hindi maka-atake ang kalabang koponan. Sa oras na ito, ipinagpatuloy ni Mizaki ang pagharang ng bola at pag-shoot na pinilit ang goalkeeper na ihanda ang sarili para sa isa pang pagligtas. Nang masaksihan ang eksenang iyon, tinanong ng coach ng Yusen ang assistant tungkol sa mga istatistika ng laban. Sinabi ng assistant na nakashoot ang Sesiki ng 15 beses. Hindi maintindihan ng goalkeeper ng Yusen dahil kahit tuloy-tuloy ang pag-atake ng kalabang team, balewala lang dahil defensive strategy ang nilaro nila, at hindi man lang bumaba ang moral ng mga players. Kaya bakit ang mga pag-atake ng Sesiki na parang mga alon ay paulit-ulit na humahampas sa kanila? Nakita ng goalkeeper ng Yusen na ang bola ay palaging kinokontrol ng Sesiki, at hindi makuha ng mga manlalaro ng Yusen ang bola. Ang pangunahing dahilan ay si Sakamoto dahil patuloy siyang tumatakbo sa posisyon ng bola, at pagkatapos ay nakipaglaban upang ipasa ito sa kanyang mga kasamahan, na para bang lahat ng pag-atake ng Sesiki ay dahil sa kanya. Naisip ni Jiro na ang dahilan kung bakit palaging nakukuha ni Sakamoto ang bola ay dahil naglaro siya ng isang defensive na diskarte sa pag-atake, hindi kinakailangang magkaroon ng bola upang maka-score, ngunit kunin lamang ang bola pabalik mula sa kalaban para sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Labis nitong ikinagulat si Yumi na ang striker ay maaaring maglaro ng ganoon. Kahit na ang mga star player mula sa iba pang mga koponan sa mataas na paaralan ay pinahahalagahan din ang kakayahang ito ni Sakamoto, at natagpuan siyang napaka-interesante. Habang naglalaro, inalala ni Sakamoto ang panahong kinailangan niyang itulak ang wheelchair ng kanyang ina noong bata pa siya, na nasaksihan ang abala ng kanyang ina na may kapansanan at nakikitang hadlang ng iba. Bagamat galit na galit siya tungkol doon, hindi dahil sa inakala niyang ginagawa iyon ng mga tao dahil abala sila. Sinabi niya na dapat ilagay ang sarili sa kalagayan ng iba, at makisimpat siya sa kanila dahil ang kabaitan ay lakas.
Ang pagtuturo na iyon ay nagbigay lakas kay Sakamoto, na ginawa niyang i-slide ang bola upang tumulong sa isang goal, na tinulungan si Mizaki na makakuha ng hat-trick. Ang pagsaksi sa kanyang nakatuong paglalaro para sa kanyang mga kasamahan sa koponan ay nagpagulat sa coach, at kinailangan siyang tumingin sa kanya ng may iba't ibang perspective. Natapos ang laban sa 4-1 na tagumpay para sa Sesiki. Pinuri ng kanyang mga kasamahan sa koponan si Sakamoto para sa kanyang dalawang dreamlike assist, habang ang ibang mga star player mula sa ibang mga koponan ay nadama din na ang Sesiki ay napakalakas. Sa strategy meeting para sa susunod na laban, nagsimulang magsalita si Yuzoki tungkol sa sakin, ang susunod nilang kalaban. Ang mga istatistika ng koponan ay napakalakas dahil hindi sila natalo sa isang laban, lalo na si Captain Tese, na kasing galing ni Indo. Ang pagdinig tungkol kay Indo ay nagpaalala kay Sakamoto ng huling pagkatalo, habang si Atsushi ay galit na galit dahil naglaro sila ng parehong posisyon, ngunit ang kalaban ay lubos na nalulula sa kanya. Binuhusan siya ni Jiro ng tubig para palamigan siya. Sa oras na ito, gumala si Kapitan Mizaki sa isang madilim na silid at aksidenteng nakita si Tese na nakikipag-kiss sa isang babaeng estudyante. Aalis na sana siya nang tawagin ulit siya ni Tese. Dumaan si Atsushi at narinig niya ang kanilang pag-uusap at nalaman niyang inamin ni Mizaki na hindi kasing galing ni Tese si Atsushi, dahilan upang malungkot na umalis si Atsushi. Kakalabas lang ni Kenchi sa pampublikong paligan nang makita niya ang Sakin Team center back. Biniro niya si Kenchi at sinabing mas nakakatakot sa kanya si Sakamoto, number 17. Hinabol siya ni Kenchi at aksidenteng nataman ang kisame at nahimatay. Nagising siya at nakita niya si Sakamoto, kaya pina-headbutt niya ito para ilabas ang kanyang galit. Sa oras na iyon, si Yuzoki at ang coach ay nag-uusap ng mga taktika upang tumutok sa mga pagkakataon ni Jing, habang si Jing ay nakikipagkompetensya sa kalabang striker sa Sana upang makita kung sino ang maaaring tumagal ng pinakamatagal. Excited ang grupo na makita kung sino ang huling lalabas nang makita nilang pareho silang walang malay. Kinaumagahan, naganap ang laban sa pananabik ng lahat. Ang mga nag-aaklas mula sa magkabilang koponan ay nag-uudyok sa isa't isa bago ang laban. Ang saloobin ni Atsushi kay Kapitan Mizaki ay lubhang kakaiba. Si Sakamoto ay tuwang-tuwa na nag-cheer sa bawat tao, kahit na siya ay tinanggihan ni Kenchi. Kahit na natutuwa pa rin ang iba na chini-cheer niya sila, sinabihan ng coach si Sakamoto na maging handa dahil ilalagay niya siya sa field anumang oras. Ngunit si Sakamoto ay puno ng sigasig sa oras na ito, na ginawa siyang nagulat at mas panatag. Pamito na ang whistle para simulan ang laban. Ang parehong mga koponan ay nasa mataas na espiritu. Opisyal na nagsimula ang laban, at mabilis na nakontrol ng Sakin ang bola. Ang bola ay nasa paanan ni Tese, at kaagad na dumating ang dalawang manlalaro ng Sesiki upang labanan ang bola, ngunit kahit na ano paman, kontrolado pa rin ni Tese ang bola. Sinipa niya ang isang malakas na bola sa net ng kalaban, kasama si Hamiro na tumalon para i-adjust ang bola para lampasan ang goalkeeper, at umiskor. Ang nakakatakot na kombinasyon ay nagpagulat sa Sesiki. Inalis ni Hamiro ang kanyang damit para mag-celebrate, pero sinabihan siya ng coach na huwag maging subjective dahil offside lang ang senyales ng mga linesmen. Lumalabas na mabilis na itinulak ni Yuzoki ang mga defender upang lumikha ng isang offside trap, kaya hindi nakilala ang goal. Ganun pa man, dahil sa kakayahan ni Hamiro na kontrolin ang bola, humanga sa kanya ang mga first years, pero sinabi ni Sakamoto na super first year din ang side nila, si Jing. Sa pagkakataong ito, hinimok ni Yuzoki si Jing na huwag hayaang mangibabaw ang kalaban, dahilan para kumulo ang dugo ni Jing. Sa sandaling umabot ang bola sa kanyang mga paa, ipinakita niya kaagad ang kanyang tumpak na diskarte sa pag-dribble pagkatapos ay nag-shoot na ginawa lamang ng goalkeeper ang pag-clear ng bola. Ang iba ay tumingin sa paghanga, iniisip na ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang first-year genius, sina Jing at Hamiro. Kumuha ng corner kick si Atsushi at mabilis na tinawid ang bola sa penalty area. Tumalon si Kenchi pero naitulak siya sa balikat ni Higuchi, dahilan para ma-miss niya ang header niya. Sinubukan siyang suntukin ni Kenchi, pero pinigilan siya ng coach. Pagkatapos noon, patuloy na sinusundan ni Higuchi si Kenchi gamit ang mga mapanuksong salita para i-provoke siya, at saka na-clear ang bola. Nagsimulang mag-alala ang lahat tungkol kay Kenchi, ngunit hindi nag-alala si Sakamoto. Hinarap ni Atsushi si Tese, niloko niya ito sa pag-iisip na ipapasa niya ang bola kay Jing, pero sa totoo lang, ipinasa niya ang bola kay Kenchi.
Natanggap ni Kenchi ang bola habang si Higuchi ay patuloy na nagpo-provoke sa kanya, ngunit tila nabawi ni Kichi ang kanyang kalmadong sarili. Pero hindi, nagalit pa siya at sinipa ang bola. Tumama ang bola sa crossbar na sinira ang tiwala ni Atsushi kay Kenchi. Tumalbog ang bola, at mabilis na nakuha ito ni Jing, na hinulaan ni Hamiro. Hinarap ni Jing si Tessa at nag-provoke sa kanya, pero balewala lang ito. Madali siyang nilagpasan ni Jing at binilisan ang takbo patungo sa goal ng kalaban. Isang babaeng may hawak na payong ang nagpakita para manood ng laban, na naging sanhi ng paggising ni Jing ng kanyang lakas na umiskor ng isang goal upang ilagay ang Sesiki team sa pangunguna. Pagkatapos ay walang ingat na iniserve ni Hamiro ang bola at inagaw ni Jing ang bola. Umatake si Jing at naisip ang babaeng may hawak ng payong dahil ito ang kanyang ina na umalis 8 taon na ang nakakaraan. Hinarap ni Jing ang goalkeeper, at sa isang iglap, gumawa ng foul si Higuchi para pigilan si Jing. Sinubukan ni Jing na tumayo at sinabing okay lang, at ang koponan ay makakakuha ng free kick. Akala ng lahat na ang kumuha ng free kick ay si Kenchi dahil sobrang tense ng mukha niya, pero ang nakakapagtaka, ang kumuha ng free kick ay si Jing. Gamit ang kaliwang paa ay nakakascore pala si Jing gamit ang kaliwang paa pero itinago ito. Sa puntong ito, lahat ay nagulat dahil ang Sesiki ay nakakadalawang goal na. Nabahala si Yumi dahil karaniwang umi-score ang kalabang koponan sa pagtatapos ng first half ngunit muling nag-dribble si Jing patungo sa goal ng kalaban at nag-shoot ngunit sa pagkakataong ito ay nailigtas ito ng goalkeeper. Pamito ang referee para tapusin ang first half. Habang masayang tumatakbo ang lahat para magdiwang, nag-aalalang tumingin si Sakamoto kay Jing dahil ginamit niya ang kaliwang paa niya sa pag-shoot. Sumulyap si Jing sa kanyang ina at naglakad para salubungin ito. Nagpa siya ang coach na panatilihin ang parehong porma sayon para sa second half ngunit napagtanto ni Sakamoto na nasugatan si Jing. Hiniling ni Jing kay Sakamoto na tumahimik at sinubukang maglaro, ngunit sumigaw si Sakamoto upang ipaalam sa coach na si Jing ay na-injured. Nagulat ang lahat sa narinig. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Jing na siya ay na-injured, at ibinulong kay Sakamoto na hindi niya ito patatawarin. Nag-alala si Yumi nang marinig niya ang kanilang pag-uusap, ngunit nang sabihin ng coach kay Sakamoto na pumunta sa field, hindi man lang nasiraan ng loob si Sakamoto, bagkus ay lalo pang naging determinado. Tila nabalisa si Hamiro dahil isa siyang nangungunang striker, ngunit wala siyang naging goal sa first half, at higit pa rito, hinayaan niyang sumikat ang blonde na lalaki. Nakita ng coach na nagalit si Hamiro, tinawagan niya si Hamiro para sa isang tactical meeting, sinabing magdadagdag siya ng isa pang striker, ngunit ayaw ni Hamiro dahil siya lang ang nag-iisang striker ng team noon pa man. Hindi siya pinansin ng coach, ngunit agad na binyantaan ni Tessa ang coach na kung magdadagdag siya ng isa pang striker, aalis si Tessa sa koponan. Nang walang ibang pagpipilian, binigyan sila ng coach ng 10 minuto. Nagsimula na ang second half, at nagkagulo ang mga manunood ng si Jing ang pinalitan, at ang number 17 ang pumalit kay Jing. Nagsimula ang sakin, at si Hamiro ay nagdala sa bola ng mag-isa nang walang anumang suporta. Sumugod siya para tumira sa bola ngunit isang corner kick lang ang nakuha niya. Si Tessa ang kumuha ng corner kick. Tinawid ni Tessa ang bola kay Hamiro, na tumutupad sa inaasahan ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Mahusay na nag-dribble si Hamiro sa depensa ng kalaban at nagtapos ng maganda. Inalis niya ang kanyang kamiseta para magdiwang kasama si Tessa, habang inakay ni Tessa ang kanyang leeg at sinabing may 2 pang goal at kailangan nilang magpatuloy. Pagkatapos ay nagkaroon ng orchestrated attack sa pagitan ni Tessa at Hamiro, na nagdala ng pangalawang goal upang itabla ang score. Nagsimulang mag-alala ang koponan ng Sesiki na may 10 minuto na lang ang natitira bago matapos ang second half. Akala ng iba ay si Mizaki lang ang maaasahan nila ngayon. Sa oras na ito, patuloy na tinanggap ni Atsushi ang bola at nagpasa kay Mizaki, ngunit hindi nagtagumpay ang pagpasa. Hindi nagreklamo si Mizaki tungkol sa pasa, dahilan upang isipin ni Atsushi ang tungkol sa pag-uusap nila ni Tessa, iniisip na nagsinungaling si Mizaki sa kanya. Sa katunayan, hindi niya matugunan ang mga kahilingan ni Mizaki. Nang maglaon, sa pakikipaglaban para sa bola kay Tessa, si Atsushi ay na-provoke ni Tessa na mas maipapasa niya ang bola kay Mizaki para maka-score. Sinubukan ni Atsushi na manatiling kalmado, ngunit sa mga sumunod na pag-atake, sila ni Mizaki ay hindi makapag-coordinate sa isa't isa. Samantala, mahusay na nagsanib puwere sina Tessa at Hamiro para maka-score ng ikatlong goal.
Sa pakikipaglaban para sa bola, pinabagsak ni Tese si Atsushi. Naalala niya noong rookie pa siya at napakayabang, madalas na nagbibigay ng mga challenging pass sa mga striker, pero nakakapagtaka, naabutan sila ni Mizaki at naka-score. Nang ibabaw sila sa buong season, ngunit sa huling 2 season, hindi nila mapanalunan ang kampyonato, na nagduda sa sarili ni Atsushi. Binuhusan ni Mizaki ng tubig ang bibig ni Atsushi para magising siya. Galit na galit si Atsushi at tinanong siya tungkol sa usapan nila ni Tese. Ito ba ay hindi pa siya nakagawa ng perpektong pasa kay Mizaki? Prangkahon na inamin ni Mizaki na hindi siya nasiyahan sa sinuman, at tinanong lamang niya si Atsushi kung maaari siyang makapasa ng mas mataas. Sa puntong ito, napagtanto ni Atsushi na pinipigilan niya ang kanyang sarili. Habang nagpapatuloy ang laban, buong-buong sumipa si Atsushi sa bola, gumawa ng ilang mahihirap na pasa, ngunit sinalo pa rin ni Mizaki ang bola. Nagmamadaling sumugod si Higuchi upang i-clear ang bola, ngunit sumugod si Sakamoto upang iligtas ito gamit ang kanyang mukha. Pagkatapos ay mayroong ilang mga kagilehil-alas na pagpasa sa pagitan ni Atsushi at Mizaki, na naging dahilan upang mag-alala ang mga kalaban nang magsimula silang magkaayos. Natanggap ni Atsushi ang bola at gumawa ng hindi kapani-paniwalang pagpasa kay Mizaki, na umiskor ng equalizer na score. Ngayon nagka-celebrate ang buong team habang nagtatampo si Jing, hindi kasi siya nakakapaglaro. Sa sobrang inis ni Yumi ay itinapon niya ang tuwalya ni Jing, at sinabihan itong itaas ang ulo at panoorin ang koponan na naglalaro sa field. Napagtanto ni Higuchi kung gaano nakakatakot si Sakamoto. Na hindi siya pinansin. Sa isang pag-atake, matagumpay na nakahanap si Sakamoto ng puwang para tumira ng bola, ngunit ang takot na hindi pumasok ang shot ay nag-alinlangan siya. Nainis si Yumi at sinabing napakabagal niya, laging nauunang dumarating sa parking lot ngunit naiipit sa banyo dahil sa kaba, nanginginig na nalaglag ang pambura habang nagsusuri, na iniisip ng guro na siya ay nandadaya. Si Sakamoto ay isang matapat na tao na lahat ng kanyang ginawa ay para sa iba, para sa mga pinaniniwalaan niyang mga kasamahan niya. Naalala tuloy ni Jing ang sinabi niya, at pinagsisihan niya ang mga masasakit na salita na sinabi niya kay Sakamoto. Tumayo si Jing at nahihirapang naglakad, habang si Sakamoto ay may isa pang puwang para tumira. Sa pagkakataong ito ay salamat sa pagtayo ni Jing sa likod ng goal, na nag-cheer sa kanya. Matagumpay na nakapuntos ng goal si Sakamoto, at masayang niyakap siya ni Jing para ipagdiwang ang tagumpay. Natapos ang laban, at nanalo ang Sesiki. Humingi ng paumanhin si Higuchi kay Kenshi dahil psychological tactic lang ang pang-aalipuste na ibinigay nito sa kanya, at talagang magaling siya. Lumaki ang ilong ni Kenshi pagkarinig nito. Kinilala ni Tessa ang kakayahan ni Atsushi, at habang nag-uusap ang dalawa, inalis ni Mizaki ang kanyang damit na ikinagulat nila. Akala pala ni Mizaki ay magpapalit na siya ng jersey, pero hindi. Naisip ni Tessa na si Sakamoto ay gumawa ng mahusay na trabaho at kinilala ang kanyang kakayahan, habang si Kapitan Mizaki ay nakasuot ng kanyang jersey pabaliktad at pinuri si Sakamoto. Nalilito si Sakamoto kung paano hihingi ng tawad kay Jing nang magpakita si Jing at kinaladkad si Sakamoto palayo. Pinangunahan ni Jing si Sakamoto papunta sa kanyang ina, na ikinagulat niya. Pareho silang nalilito sa sasabihin. Natural, nagtanong ang nanay ni Jing tungkol kay Sakamoto. Awkward na nagpakilala si Sakamoto bilang matalik na kaibigan ni Jing, na nagpagulat sa kanya. Sinabi tuloy ni Jing na kaklase niya siya at katim sa soccer team. Si Sakamoto ay isang mabuting kaibigan niya, na nagpasaya sa ina ni Jing. Bago umalis, hiniling siya ni Jing na sumama at panoorin siyang maglaro sa national tournament kasama ang koponan, at nangako siyang sasama. Sa wakas, natapos na ang summer training. Dahil dito, ang koponan ng Sesiki ay nanalo sa lahat ng mga laban, at sila ay naghahanda para sa nalalapit na national tournament.